Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon at sabihin mo sa katabi mo kung nanay ka, Happy Mother's Day! Sa kabila, sabihin mo, bless na ako sa buhay mo. At syempre, sa ating Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng mga dakilang ina, ng mga magulang na ipinagkaloob sa atin. Amen. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, ang puso namin punong-puno ng kagalakan ng ngayong araw. Hallelujah, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na mapasalamatan ka sa biyaya ng buhay, kalakasan, pag-ibig, lalo tigit sa biyaya ng pananampalataya na sa iyo po nagmumula. Kasabay nito, Panginoon, pinagdiriwang din namin ang biyaya ng aming mga magulang, particular ang aming mga mahal na ina. Sa lahat po ng mga nanay, patuloy po namin dinideklara ang kalakasan, ang kalwalhatian ng Diyos, hallelujah, makita sa kanilang mga buhay. At anuman ang mga dalahing bigatin ay alam namin na patuloy mo itong pinagagaan sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu. At ngayon makikita po namin ang ganda, hallelujah, ng plano mo para sa kanilang mga buhay. Kaya po sa hapon na ito, we thank the Holy Spirit for being with us. Thank you for the word of the Lord Jesus Christ, who continuously encouraging us, shaping us, and building us on how to trust the Lord and on how we will walk according to our faith and not by our sight. Salamat din po sa biyaya ng magandang katawan, kalusugan, hallelujah, sa biyaya ng excellent spirit na nagagawa namin ang mga bagay na naisin mo para sa amin. Ngayong hapon, hallelujah, magdiriwang po ang aming puso at alam namin na ang Diyos ang pupuno ng kagalakan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga kamanggagawa namin na hindi nagsasawang ibigay ang kanilang oras at panahon. Lalo tigit, O Diyos, ang kanilang mga talento, ang kanilang mga buhay, hallelujah, upang maparangalan ka at maipagdiwang ang kabanalan, kabutihan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, walang ibang pangalan na makilala, kundi ang pangalan ng aming nag-iisang Panginoon, ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. To God be all the glory, and this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. Thank you po sa worship team at sa lahat pa ng ating mga blessed brethren. Again, sabi mo sa katabi mo, I thank God for your life. Amen. Sabi natin, ang Diyos ay mabuti. Amen. Sabi mo sa kabila, ang Panginoon ay nagmamahal sa iyo. At hindi siya nagsasawang umibig. Amen. Sino dito yung nagsawa ng umibig? Naku! Sabi mo sa katabi mo, Happy Mother's Day. Amen. Sabi mo sa katabi mo, love lang. Magmahal tayo ng magmahal. Amen. Sapagkat yan, huwag niyong hayaan na bigas lang ang nagmamahal at mga bilihin. Magmahal tayo sa kautusan ng Panginoon sapagkat yan ang kalooban niya sa atin at yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Tayo ay nagmamahal sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hallelujah. Kaya po ngayon, pinag-uusapan natin ay great faith. Great faith. Sabihin natin, great faith. Great faith. Sa kabila, sabihin mo, great miracle. Great miracle. Amen. Yung mga great. At ang nag-uusap lang ng mga patungkol sa mga great, yung mga great people. Katulad ng katabi mo, huwag mong mamaliitin yan. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda-ganda niya ngayon. Hallelujah. Ang gwapo-gwapo niya ngayon. Ang presko niya. Praise the Lord. Bagong tabas. Kaya pag-uusapan po natin sa buwan ng Mayo, birth month namin. Baka i-surprise niyo pa kami.
ay, sabihin mo, great faith. Ano ba ang tinatawag na great faith? So sa binasa po natin kanina, by the way, may mga mami din tayo na nakakonect sa FB Live. Happy Mother's Day po sa inyong mga nanay na nandyan. And we pray na same blessing ang tanggapin nyo sa araw na ito. Amen? Ang sabi ng Panginoong Jesus dun sa senturyon na nakasalubong niya, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Amen. Tanay mo yung katabi mo, may pananampalataya ka ba? Sabi nung isa, saan ba nabibili yun? Amen. Hindi po yan nabibili. So kaya pag-uusapan natin, how we exercise this great faith? Paano ba natin mararanasan, ma-experience, at ma-assess na yung faith mo ay great na? Amen. Amen. Sino dito may great faith? Say hallelujah. Hallelujah. Sino dito merong small faith? Say praise the Lord. Okay, meron pa. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi gagawin ng Diyos sa'yo ngayong hapon na ito, yung small faith mo, gagawin niyang great in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kasi ayaw niya nananatili small ang faith mo. Ayaw niyang mananatili weak ang iyong faith. Ayaw niya nananatili nagwe-waver. Minsan nananampalataya, minsan hindi. Bukas na lang uli. Ayaw niya ng ganon. Sabi mo sa katabi mo, gusto niya great faith. At naghahanap ang Diyos ngayong hapon na ito. Sino kaya yung merong great faith at tatanggap ng great faith in the name of Jesus Christ? Hallelujah! Hindi palakasan ng sigaw. Pero doon po nagsisimula yun. Bakit kaya? Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Sabi ng verse 5. Sabi nasa natin kanina, when Jesus entered into Capernaum, I'm reading in a King James Version, there came unto him a centurion and beseeching him. Meron nung si Jesus napunta sa Capernaum, meron dong isang centurion. Ang centurion is a Roman officer. Siya po ay kumbaga ay isang taong nangangampanya ngayon. Siya isang merong posisyon, commanding officer. Siya ay a man of authority. Also, kumbaga, siya ay bigatin. Siya ay great person. Amen. Meron siyang great responsibility as well. Pero itong taong ito, narinig niya si Jesus, bakit niya kaya hinahanap ang Panginoong Jesus? Kaya nung mabalitaan niya na nando sa Capernaum, pumunta siya doon at hinanap niya si Jesus Christ. Next verse, ano ang sabi niya? Sabi niya, Panginoong Jesus, saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy and grievously tormented. Kaya pala hinanap ng centurion si Jesus Christ. Meron pala siyang ilalapit. Meron siyang ilalapit kay Jesus. Amen. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, may nailapit ka na ba kay Lord? May naidulog ka na ba kay Lord? Yung bang hinanap mo ang Diyos, hindi dahil sa sarili mong pangangailangan, kundi meron kang gustong, Lord, meron akong kwento. Meron kang gustong ilapit sa Diyos. At alam niyo po, nakakatuwa, ito ay kanyang tauhan. Servant niya. Ang tindi ng officer na ito. Amen. Sino dito mga amo? Naranasan mo maging manager. Pag nagpaalam yung subordinate mo, Ma'am, Sir, hindi po ako makapasok. Masakit po likod ko. Ano sinasagot mo? Ay, hindi pwede. Magpakita ka muna ng proof.
Diba ganyan yung ating mga boss noon? Hanggat hindi ka yata nakikitang duguan eh. hindi, hindi papayag na hindi ka papasok. Eh di ba nga sabi dun sa text message, sabi hindi makakapasok at nasa ICU na operahan na. Ano sabi nung pakitaan mo muna ng medical certificate. Sa mundo po yun, okay? Pero itong Roman commanding officer na ito, kaiba. Meron siyang great compassion sa kanyang nasasakupan. Ano yung compassion? Meron siyang habag. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi niya doon, my servant light at home. Nag-work from home. Hindi makapasok. Kasi may homesick daw, sabi ni pastor doon. Homesick kasi. Sabi mo, kung nanay yung katabi mo, sabi mo, wag ka ma-homesick. O naman, yung ating cameraman, hirap na naman sa akin. Ngayon, number 1. Jesus said unto him, next verse, sabi niya doon, and Jesus said unto him, I will come and heal him. Kasi nasa bahay eh. So sabi ni Jesus, sige, pupunta ako sa bahay at pagagalingin ko siya. Okay, number 1, how to exercise great faith. Number 1 is to look for Jesus. Look for Jesus. Why? The centurion looked for Jesus. And before these verses, ang daming pinagaling ni Jesus Christ. Marami ding sumusunod kay Jesus. Pero ang tinitingnan nila, ang hinahanap nila, ano yung miracle na ginagawa ni Jesus. Alam niyo po, marami sa tao, hindi naman hinahanap si Jesus eh. Ang hinahanap niya, miracle eh. Pero alam niyo po, bago ka tumanggap ng great miracle, dapat mahanap mo yung tamang tao. Amen. Yung centurion, alam niya na may mangyayaring miracle kapag hinanap niya yung tamang Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, don't look for miracle. Look for Jesus Christ, who will gives you the miracle. Yung iba kung saan may nagme-miracle, kaya nai-scam. Sabi doon, merong nangyayari doon. Ano nangyayari? Hindi namin alam, pero alam ko, may mangyayari. Ngayon, yung nangyari, di mo alam kung nakabuti o nakasama. So yung centurion, ang hinanap niya, he looked for Jesus. That is his faith. That is where his great faith he exercised. He looked for Jesus. The others look only for miracle. Nakalimutan na kaya pala nakakatanggap ng miracle ang isang tao, it's because of Jesus Christ. Kaya ngayon, pag hindi niya na-receive yung miracle na hinahanap niya, umaalis siya. Kasi ang hinanap niya yung result lang eh. Hindi niya hinanap bakit nagkaroon ng miracle, anong dahilan ng kanyang miracle. It's no other than but the words of Jesus. Amen. Amen. Yung centurion, he looked for Jesus. And what does it mean? He looked for the word of God. Alam nyo dito, minsan, ang dami nating hinahanap na miracle. Pero ang gusto mong mangyari, yung result agad eh. Lord, gusto ko po ng healing. Gusto ko pagalingin mo ako ngayon din. Pero kalimutan natin, dapat pala nating hinahanap, Lord, give me your word. The word of healing. Yung sinabi ng Diyos na kaya kanyang pagalingin, yun ang hanapin mo. Kasi yun ang panghahawakan mo. Doon nagsisimula ang faith. Sino dito ang may bahay at lupa sa Pilipinas? Taas kamay. Ayan, dami. Sino yung gusto magkaroon? Taas dalawang kamay. Okay, you'll receive it in Jesus' name. Amen. By faith, by faith. Sabi no isa, sige nga, pakita mo nga yung titulo mo. Kung meron ka talaga.
Yung bahay at lupa, hindi mo naman dala yan kahit saan, di ba? Pero paano mo nasasabing sa'yo yan? Sabi ng immigration officer, nag-apply ka pa US, okay, do you have any land? Do you have any property? Yes, sir, I bring it with me. Pwede bang ganon? Hindi pwede. Hindi mo naman mabibitbit yung lupa. Mapera na lang, sabi nila dun sa LG nila, meron silang kapirasong lupa, nasa paso. Pero may titulo. Kanya yan. Hindi po. Pero ano ang ipapakita mo? Yung title deed. Kanino nakapangalan? Sa'yo. At maano ka pa? Confident ka. This is the title of my land. Ganyan po ang faith natin. Hindi mo madadala, hindi mo mapapakita, pero may ebidensya ka. Parang mahirap. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you have a great faith. So ngayon, ang hanapin natin, kung meron tayong hinihinging miracle sa Diyos, wag muna yung miracle. Hingin mo muna yung salita ng Diyos na magdudulot sa iyo ng miracle. Amen. Amen. You need healing? Ask the Lord. Look for His Word. Don't just look, saan ako pwedeng gumaling, saan ako pwedeng yumaman. No, look for the Word of God. Paano mo nasabing pwede kang yumaman? Hanapin mo yung mga salita ng Diyos na nagsasabing mayaman ka. Kasi baka wala doon. Tanay mo yung katabi mo, nakita mo ba? Nakita nyo ba sa salita ng Diyos? Sabi ng Panginoon, mayaman ka? O dahil na may naririnig ka lang. O ngayon, hanapin mo ngayon. Amen. Gusto mo maging mayaman? Gusto mo yung miracle mangyari sa'yo? Hanapin mo sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, meron yun. Parang wala tayong alam. Meron po yun. Okay. Now, but that is not my topic for today. Ang sinasabi dito, when you want to exercise your great faith, you look for Jesus. You look for the Word. Alam niyo po, one day, meron ako investment. Ganyan mausapan ng mga great people. Ito na yung katabi mo, magkano investment mo? Okay lang yun, nag-invest ka sa kalabaw, sa baka, sa manok, okay lang yun. Ganyan mausapan. Ngayon yung investment ko po nasa bangko. Ayan. Nagfa-fluctuate yung hindi ito stocks. Ngayon, bumaba ang presyo. Nalugi ako. Ang laki ng lugi ko. Pero hindi pa ako kinakabahan. Sabi sa katabi mo, pag nalulugi ka, huwag kang kakabahan. Amen. Unang-una, wala ka pa naman business eh. Huwag ka munang kabahan. Huwag ka munang kabahan, okay? Pag meron na, huwag ka pa rin kabahan. Ngayon, bumaba siya. Sabi ko, Lord, nagne-negative, ang laking negative. Sabi ko, uwi na po ba ako? Ngayon, sabi ko, ganito na lang, Lord, mag-usap tayo. Pag itong negative na ito, tumaas, nabawi ko yung lugi ko, ibig sabihin, uuwi na po ako. Yun yung sign ko. Uuwi na po ako. Aba, tumaas! Tumaas! Sabi ko, hala, uuwi na yata ako! Sabi ko, parang, kasi pagka tumaas na yun, di wala na akong lugi. Withdrawin ko na. Di, sabi ko, kaya ko withdrawin kasi uuwi na ako. Tumaas! Biglang tumaas. Sabi ko, Lord, uuwi na ba ako? Sabi ganyan. Kinabukasan, bumaba na naman. Nag-negative na naman, laki na naman ng ano ba ito kako? Alam niyo po, nangusap ang Holy Spirit sa akin. Sabi niya, anak, ay bakit ba sign ang hinihingi mo? Bakit hindi word ang hingin mo sa akin? Kasi yung word ko ang magdadirect sa'yo kung mananatili ka sa Dubai o kung uuwi ka na. Hindi yung pagtaas o pagbaba ng investment mo. Na-rebuke ako ng Lord. Kaya ngayon, di ko na tinitingnan kung tumataas o bumababa yun. Basta pag sinabi ng Diyos na umuwi na ako, di uwi na ako. Mag-negative yun, okay lang kasi investment ni Lord yun. That's not mine. Parang ayaw nyo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mangangamba.
Ngayon, hindi ko na ho siya chinecheck. Dati kasi parang araw-araw lagi akong yung isip ko. Kaya minsan mahirap din yung marami kang pera. Tanong yung mga katabi mo, marami ka bang pera? Akala nyo ba madaling maging mayaman? Parehas lang. Pag wala kang pera, meron kang pera, nag-iisip ka din. Lagi nga sinasabi ni Pastor doon, yung may 1 million, lagi binibisita yung kung 1 million pa din. Lalo na pag nabawasan ng piso. Hala, hindi na ako milyonaryo. 9999 na lang. Hindi ka na milyonaryo. Pero alam niyo po, hindi pala yun ang dapat hinihingi natin kay Lord. You look for His words. Amen? Look for His guidance. Look for His instruction. Hallelujah. Hindi tayo, di ba pag tayo may mga suliranin, minsan ang hinahanap natin, saan gagaan yung ating pakiramdam. Amen? Ang tinitreat natin, saan giginhawa yung puso natin. Pero hindi pala. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa pakiramdam. Kasi mamaya, pag may nagparamdam, takot ka din. Hindi sa nararamdaman, kundi ano ang kaya mong paniwalaan, ano ang kaya mong pagkatiwalaan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya una mong gawin, hanapin mo yung salita ng Lord. Lord, what is your direction in my life? Panginoon, nalulubog po ako sa utang. Ano po? Sino pong po? Hindi sino po. Nako po. Hindi sino po ang hihiraman ko. Lord, ano po ang pwede kong gawin bilang solusyon para hindi ako magtuloy-tuloy sa paglubog ng pagkakautang ko? Wag po agad. Sino kayang may miracle dito? Parang nag-aabang tayo lagi pagka may testimony. Kaya iba ayaw mag-testimony. Sabihin sa katabi mo, ikaw na yung susunod na magte-testimony. Amen. Amen. Hallelujah. Number 2. Next verse ng Matthew 8. Sabi ng verse 8. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Number 2, to exercise the great faith is the centurion's humility. The centurion honors Jesus with humility. Yung centurion, iginalang niya, nirespeto niya si Jesus ng kanyang kababaang loob. Sabihin natin, humility. Paano nangyari yun? Sinabi niya yun, Lord, hindi ako worthy na puntahan mo ako sa aming bahay. Kasi yung bahay namin maliit lang. Pero. Yeah, mga alam na alam. Mga younger age, okay? Mga tito-tita natin. Hindi sila makarelate. Centurion honors Jesus with humility. In-honor ng centurion ang mga salitang sasabihin ng Panginoong Jesus. How many of us honors the Word of God? Nang may kababaang loob. Pag po sinabing you honor the Word of God with all humility, you believe that the Word of God is the final authority of your life. Yun na yung pinaniniwalaan mo na may kapangyarihan or may authority sa buhay mo. Amen? Di ba minsan meron kasi tayong mga nakalakihan o nakagawi ang mga paniniwala. Oy, hindi pwede kasi magagalit yung aming lolo't lola. Ano yun? Ilang taon naming iningatan yun. Yung ganong paniniwala. Kaya kahit na sinasabi sa salita ng Diyos na hindi tama, ginagawa pa rin natin. Pero hindi pala. Kasi dapat, we honor the Word of God with all
humility. Pag sinabi mong ino-honor mo yung salita ng isang tao, pinapakinggan mo at sinusunod mo. Amen. Sino dito ang may magulang? Sino dito yung mabait at mabuti kang anak? Wow, praise God. I love you. Buhay pa ba yung mga nanay niyo? Tatanungin ko kasi. Praise God! Diba? Napakasarap sa pakiramdam ng isang magulang kapag ino-honor ng kanyang anak yung sinasabi niya. Amen. Amen. Lalo't higit sa Diyos. Kaya lang meron kasing mga bagay na dapat alamin mo alin ba yung sinasabi ng Panginoon. And you honor it with humility. Hinanap ng senturyon si Jesus hindi para papuntahin sa bahay. Tama? Hindi para isama doon sa bahay nila. Hinanap ng senturyon si Jesus sapagkat sinabi niya, Lord, sabihin mo lang mangyayari. How many of you ganyan ang treatment mo sa Word of God? Lord, ipakita mo lang sa akin, banggitin mo sa buhay ko and mangyayari. Hindi mo na kailangan na ebidensya bago mangyari. Yung iba, hindi, mag-miracle ka muna, Lord, then mag-o-obey ako sa'yo. Sinong ganyan? Say, praise God. May ganun pa? Change your mindset. Sabi mo sa katabi mo, change your mindset. Kailangan, if you want to exercise great faith, pag narinig, hindi mo kailangang makita muna bago mo sundin. Halimbawa, sabi mo, Lord, pagod na ako sa trabaho ko, gusto ko na mag-resign. Daming ganyan, no? Mga OFW, no? Pagod na, pero naka 15 years na doon sa kumpanya. Parang ako lang. Pero pre-nomote naman ako. Sabi ko, ay, di pala ako pagod, joke lang. Na-promote pa ako assistant manager and I manage myself. Okay. Ito may maganda pala akong kwento. Di ba, na-promote nga po ako. Meron kaming sales meeting. At ang sales meet namin sa ibang bansa ginawa, sa Sri Lanka, sa Colombo. Yung mga senior na ako. Yung mga senior na nag-uusap-usapan na patungkol sa ticket, sa visa. Sabi ko, bakit parang wala akong email na na-receive? Naalala ko, sabi ko nga pala, dun sa boss ko, kinausap ko siya, I will accept itong bago kong, position. Basta hindi ako magtra-travel, natatamaan ang Sunday. Kasi Sunday is my holy day for God. Di ba sa GCC po kasi, di ba yung iba, Sunday ang first day. Sabi ko, hindi pwede, hindi ako magta-travel. So kung gusto nyo ako ilagay dyan, lagay nyo. Pero yan ang condition ko. Ayaw ko matatouch ang aking Sunday. Tiningnan ko agad ang ticket ng mga nagbubook kasi ako nagbayad nung bayad ng ticket. Hala, Sunday ang balik. Parang nalungkot po yung puso ko. Sabi ko siguro kaya hindi ako sinama kasi sinabi ko sa boss ko na wag akong pag-travelin ng Sunday. Alam niyo po, ini ako sa Lord yun. Kinabukasan, kina-comfort ako ng Holy Spirit. Sabi niya, anak, alam mo, hindi mo kailangang iyakan yan. Kasi ako, kaya kitang i-travel kahit saan. Alam niyo, lalo ako naiyak. Sabi ng Lord sa akin, yan, sales meeting lang yan, trabaho din yan, pero ako kaya kitang ipasyal kahit saan ang hindi ka nagtatrabaho. Amen. Amen. So sabi ko, buti na lang. Hindi ako nakasama doon. So ganun po ang pag-deal ng Diyos sa atin. Kapag meron kang pinanghawakan at pinangako ang Diyos sa'yo, panghawakan mo, paniwalaan mo. Hindi mo kailangang sumunod para doon. Gagawin ng Diyos, ita-travel ka niya. Siya ang magta-travel sa'yo. So, hindi mo kailangang habulin. You honor His words.
You just believe. And when you hear it, receive it. Ganyan po ang ginawa ng centurion. Just, Lord, sabihin mo lang, and my servant shall be healed. The centurion's humility honor his need. Inonor ng kanyang kababaang loob ang pangangailangan niya ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ang Word of God. Kailangan natin ang salita ng Diyos in order to live an excellent life on earth. Ang iba gusto lang mabuhay ng sa sariling kanila. Pwede naman. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos minsan pag nagkakamali. Saka natin sinisisi ang Panginoon. Hindi po. Kasi sa simula't simula, sinabi ng Diyos, ang gusto niya sa atin, pag nabuhay tayo dito, mabuhay kang kasama ang Panginoon sa simula at sa lahat ng plano ng buhay natin. At hindi ho tayo magkakamali. So, in-honor ng centurion ang kanyang pangangailangan ng salita ng Diyos. Ano pa? Centurion's humility envision the result. Hindi pa gumagaling, nakita na niya, magaling na. Sino dito gusto ng kagalingan? O sabihin mo sa sarili mo, magaling na po. Nakita ko na po. Na marinig ko lamang sa Panginoong Jesus na sabihin niya na ako'y magaling na, makikita ko rin sa araw na ito. The moment na marinig ko yon, I am healed. Sabi mo sa katabi mo, magaling ka na. Centurion's humility envisioned already the result of the Word of God. He believed in it. Just say it at nang mangyayari yon sa kanya. Minsan may mga taong ang gustong mangyari sa buhay niya, yung gusto niya lang. Pero alam niyo po ba na pag ginusto niyo ang gusto ng Diyos, ay mas mapapabuti ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, mas mabuti ang naisin ng Diyos sa iyo. Mas maganda ang plano niya sa iyo. Sabi niya, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Sabi ng Jeremiah 29:11, my plan for you is to prosper you and not to harm you. Pero minsan mas gusto natin doon sa mapapahamak tayo. Kesa pilitin nating harapin ang pagtutuwid ng Diyos. Minsan, inaayos na ng Panginoon ang buhay natin, ayaw pa rin. Kasi sabi mo, masakit, Lord. Nasasaktan ako. Hindi mo ba alam na kapag nanatili ka dyan, lalo kang mapapahamak. Lalo na't hindi ka looban ng Panginoon. Pero isang sakit na lang. Sabi mo sa katabi mo, isang sakit na lang. Isang sakit na lang. Amen. Isang sakit lang yon, yung pag mapapagtagumpayan mo, pag na-overcome mo, isang sakit lang yung sasabihin mong pagtutuwid ng Diyos sa'yo. Isang sakit lang yon. Anong kasunod? Ay puro ginhawa naman, ay saan ka pa? Amen. Amen. Isang sakit lang yung lalampasan mo, puro ginhawa, doon ka na. Huwag ka nang kumapit sa patalim. Kaya maraming Pilipino talagang nasusugatan kasi expression natin yun. Wala na po akong option kundi kumapit sa patalim. Kaya yung kamay mo, hiwa-hiwa. Ulang na lang, putol-putol na kasi maangat yun. Huwag kang kumapit sa patalim, sa Diyos ka kumapit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord lang tayo kumapit. Hindi naman tayo ipapahamak ng Diyos eh. Sabi ng James, every good and perfect things comes from above. Laging maganda ang biyaya ng Diyos sa atin. Number 3. Sabi ng Matthew 8, verse 9. So una, look for Jesus or look for the Word. Number 2, honors the Word of God with humility. Number 3,
Matthew 8:9, "For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goeth, to another, come, and cometh, and to my servant, do this, and he do it." So number 3, centurion is confident with Jesus. Sino dito confident ka sa Panginoong Jesus? Yung alam niyo po, sa totoo lang, yung mga kasama natin ngayon, one day, maring dumating ang panahon na hindi na natin kasama. Kaya sabi mo sa katabi mo, I thank God for your life. Pero wag ka muna magpaalam. Andyan pa eh. Pero darating, maaaring dumating ang panahon na hindi mo na rin sila makakasama dahil maaaring mag-abroad ka o maaaring mag-asawa ka na kung single ka. O ba, may manong amen pa eh. Single ba kayo? Tara yung katabi mo, are you single? Single ngayon. Ang prayer ko sa mga single na yung mga hindi single na dalaga at binata. Sa mga single na mga nanay at mga tatay, ang dalangin namin, makasama niyo inyong mga asawa, hallelujah, na nandirito sa Dubai, or kung kayong magkasama, kayong maglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, prayer namin sa inyo yon. Kung may asawa yan. Pastor, anong prayer mo sa single? Sa February na, sa Singles Day. Okay. Napakarami kasi ngayon. Sa totoo lang po, nadudurog yung puso ko, pero sabi ng Lord, hindi sila kawawa. Ayan, marami kasi ngayon mga single parent. Na parang sinolo nila yung responsibility ng kanilang mga anak. Okay, mga single mom, single dad. Kaya sa lahat ng mga prayer namin is magkaasawa pa kayo? Gusto nyo? Baka may malakas tumawa. Gusto mag-asawa. Ang prayer po namin ay madoble ang kalakasan nyo. Amen. Upang mapagtagumpayan nyo po lahat ng mga pagdaraanan nyo. Pero nakikita namin sa inyo, hindi ho kayo pababayaan ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, my husband is my maker. Sabi mo sa katabi mo, bless na bless ka ni Lord. So number 3, centurion is confident with Jesus. Kaya ho naging confident yung centurion kasi siya din pala is man of, he is a man, yung centurion makita nyo, dalawang klase ang kanyang sitwasyon. Una, he is a man under authority. Ibig sabihin may nagko-command sa kanya. Tama? Meron siyang, boss. Na pag sinabi ng boss niya, na pumunta ka doon, sumusunod siya. That is his first situation. Pangalawa, he is also a man of authority. Ibig sabihin, meron siyang subordinate. Na pag sinabihan niya yung kanyang mga servant, umuwi ka na, umuwi. Pag sinabi niya, magsaing ka ng 5, nagsasaing ng 5 gatang. Hindi pwedeng maging 10 ang sinaing. Ino-honor ng mga servant ang sinasabi ng man under authority. And yung under authorities, ino-honor din niya yung sinasabi ng nag-uutos sa kanya. So this centurion experienced the confidence na kapag sinabi ng boss niya, o kaya ay siya, kapag sinabi niya, susunod ang servant. And that's how he sees the word of God when Jesus Christ, you know why? Jesus, wala na pong, mataas pa sa kanya.
He is the highest authority of all. Ibig sabihin, kung siya na yung highest, panigurado kung ano yung sabihin niya, mangyayari. Tama po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung ano sabihin ni Jesus sa'yo, sigurado mangyayari. Yung ang merong under, yung ang may nasasakupan at yung mga nagpapasako, pag nagsalita, nangyayari. Si Jesus pa kaya na nasa kanya ang lahat ng authority na pagka sinabi sa'yo, hindi mangyari. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari. Deklarahan mo yung kabila, sabi mo lahat ng imposible sa'yo, magiging posible. In the name of Jesus Christ. Lahat ng mga hinihingi mo para sa ikabubuti mo, para sa ikagaganda ng buhay ng anak mo, para sa ikakaganda ng pananampalataya mo, bakit hindi ibibigay ng Diyos sa'yo? Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, have faith. Be confident. Magtiwala tayo sa Panginoong Jesucristo. And number 4 is great. Centurion responds with great faith. Yung centurion, nag-response po siya with great faith. Sabi ng verse 10, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Alam niyo po, si Jesus Christ, dumating siya sa promise to the land of Israel. Hindi naman para sa atin. Originally, hindi ho tayo lahi ni Abraham. Just because of Jesus Christ, kaya na lang tayo naging tinawag na lahi ni Abraham. Salvation belongs to Israel people, to the Jews. Pero nung dumating si Jesus Christ, yung mga Israelites, they do not believe in Christ Jesus. Kaya, yung grasya, yung biyaya ng Panginoon, napunta sa atin. Na kung merong hindi man lahi ni Abraham na maniniwala kay Jesus Christ, ay tatanggap ng grasya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, biyaya. Alam niyo po, minsan sa atin, ang biyaya, ang tingin mo maliit lang eh. Sabi mo sister, kamusta ka? Ito sa biyaya ng Diyos, buo pa din. Ay, para naman, anong gusto mo, hiwa-hiwa ka? Pero pag mineditate mo, ano bang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Hindi mo yan minamaliit. The grace of God is not something to say na ito, biyaya na lang ng Lord na humihinga pa. Inuulan na tayo sa loob. Diba? Biyaya ng Diyos yan. So yung response po ng centurion, amen, ay tinawag ni Jesus Christ na great faith. Kasi nga mayroon pong tinatawag na zero faith. Si Thomas walang faith eh. Walang ka-faith si Thomas, sabi niya. Hanggat hindi ko nakikita o naipapasok yung daliri ko sa butas ng tagiliran ni Jesus Christ, hindi ako maniniwala. Yung iba naman, little faith. Alam niyo po, pag binasa niyo pa yung mga susunod na verses na ito, yung mga disciple ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, you of little faith. Pero kasama niya araw-araw. Okay, didiscuss natin yung sa mga susunod na panahon. Pagdating ng panahon. Pero ang gusto ng Lord sa'yo, ang little faith po kasi is the result of the insufficient information from God's Word. Kaya pala little lang yung faith natin kasi kulang yung salita ng Diyos na nasusupply sa buhay mo. Dahil nga minsan selective ka, o kaya minsan, kung kailan ka lang may problema, doon ka lang talaga nagbabasa, doon ka lang nananalangin. Sabi mo sa katabi mo, exercise great faith. Needs daily devotion. Ayan na naman, daily devotion na naman. Pero alam niyo kung bakit gusto ng Diyos araw-araw meron kang salita ng Diyos?
Diyan madedevelop yung faith mo. Kasi sabi, di ba, faith cometh from hearing and hearing the word of God. Hindi sinabing faith cometh from hearing the word of God every Sunday. Kasi Sunday lang tayo nakakarinig. Sunday, tapos iyak na iyak tayo. Hindi naman binawal umiyak. Pero alam nyo ba, na may mga sitwasyon ng buhay mo, hindi mo pala dapat iniiyakan. Ang kailangan mo lang, i-exercise lang great faith. Pero dahil hindi mo alam, dahil nga ang treatment natin sa salita ng Diyos ay kung kailan lang may problema, ang nangyayari, ganon. Iniiyak mo. Sabi mo sa katabi mo, yung mga susunod mong luha, ay luha na ng kagalakan. Kasi answered prayer ka na. Amen! Kasi exercise mo yung great faith. Bottom line of all of this is, again, you return to the Word of God. Little faith, result of insufficient information from God's Word. The less of God's Word you hear, the less faith you will have. But great faith is the result of more accurate information from God's Word. Hindi lang ibinalita nung, uy, sabi nung ka-churchmate mo, absent ka nung Sunday, di ba? Ito yung narinig ko sa salita ng Diyos. Ay, totoo ba? Totoo din kayang mayaman din kaya ako? Kasi nga parang naririnig mo lang. Sabi mo sa katabi mo, wag lang yung naririnig. Ay, di ba, Pastora, sabi, hearing and hearing. Ako po, mag-usap tayong dalawa. Punta ka sa pastoral, ha? Mag-one-on-one tayo. Let the Word of God, pag sinabing hearing and hearing, pumapasok po siya hanggang sa inner being natin. Meron kasing nakikinig lang, tapos lumalabas agad uli doon. Nauna pa nga umuwi sa church. Nauna pa, yung word pumasok dito, nauna pa lumabas. Nandito ka pa. Amen. Huwag namang ganon. Amen. Pag pumasok dito, pababain niyo muna dito. Teka, dito ka muna sa puso. Dito muna sa puso. Great faith. Great faith. Believe in His words. Hear the word of God. The word of the Lord says, I am blessed forever. Inuulan na talaga ako. I lack nothing. Parang ganito din sa pastoral kanina eh. Amen. Sabi mo sa katabi mo, great faith comes from accurate information of God's Word. Hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/3, kundi buong salita ng Diyos. Kaya ngayong hapon na ito, don't be discouraged. Kung maliit lang yung ating faith, we will ask the Lord to make your faith increase, to make your faith growing, and most of all, to make it more interactive ka doon sa salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sabi mo sa katabi mo, nothing is impossible with God. Sa